Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Pina. Maganda siya at mabait, pero may isang malaking problema. Si Pina ay napakatamad. O Pina anak, tanghali na. Ngayon ka pala magkakape. Pagkatapos mo magkape, pwede bang walisan mo ang bakuran natin at napakakalat na? Mama, kakaupo-upo ko lang po dito eh. Tapusin ko lang pong pagkakape. Nako Pina, alam ko yung mamaya mo, walang mangyayari, hindi mo na naman wawalisan to. O siya, ako na magwawalis, hanapin mo na lang ang walis. Ha? Walis po mama? Hindi ko po makita. Mama, hindi ko po alam kung saan po talaga makita ang walis. Aba Pina, gamitin mo ang mata mo, hindi mo talaga makikita kung hindi mo hahanapin. Kinabukasan. Pina anak, pakikuha naman ako ng basket. Basket po mama? Nako, hindi ko po makita. Pero ang sarap po nitong palitaw niyo. Salamat po mama. Nako anak, araw-araw na lang tayong ganito. Sa tuwing may pinapahanap ako sa'yo, hindi mo makita. Paano hindi mo naman ginagamit yung mata mo? Sana isang araw ay bigyan ka ng Panginoon ng maraming mata nang makita mo pinapahanap ko sa'yo. Sa pagod nga sa maghapon ay nasambit ito ng ina ni Pina. Makalipas ang magdamag. Pagkagising nga ng ina ni Pina ay hinahanap niya ang kanyang anak. Kung saan-saan na niya ito hinanap ngunit hindi niya makita. Si Pina ay naglahong parang bula. Pina anak ko, ako'y nag-aalala na, nasaan ka na ba? Tanghali na tirik ng araw. Nang mapansin niya ang isang kakaibang halaman na tumubo sa harapan ng kanyang bahay. Naku, anong klaseng halaman ito? Meron siyang maraming mata. At naalala ng ina ni Pina ang kanyang nasambit noong nakaraang araw. Si Pina ay naging halaman na maraming mata. At dahil dito, tinawag ang halamang pinya mula sa pangalang Pina. Mula sa isang batang napakaganda, ngunit hindi ginagamit ang mata para hanapin at tumulong sa kanyang ina. Na sa ngayon ay ini-enjoy na ng mga bata at pati na rin ng mga matatanda dahil sa matamis nitong lasa. At ito nga ang alamat ng pinya. At mula noon, ang pinya ay naging paalala na dapat tayong maging masipag, maging matulungin at higit sa lahat, gumamit ng sariling sipag imbis na puro reklamo. Sana may natutunan kayo sa alamat natin ngayong araw mga bata. Hanggang sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe. Ang alamat ng lansones. Noong unang panahon, may isang matandang babae na nagmamay-ari ng isang prutas sa loob ng kanyang bakuran. Mabait siya pero sobrang protective sa kanyang mga prutas. Isang umaga, sa sobrang hitik ng mga bunga ng kanyang prutas, ang dalawang bata hindi nakapagtiis at pumasok sa kanyang bakuran. Yay! Ang daming bunga! Tara, tikman natin. Mukhang sarap-sarap. Mabait naman si Aling Manda kaya hindi yun magagalit. Tsaka ang dami-dami nito. Titikman lang natin. Uh-oh. Aba mga bata, anong ginagawa niyo sa loob ng bakuran ko? Kung plano ninyong kainin ng prutas na yan ay hindi yan makakain, may lason iyan. Uh-oh. Tuwing may batang magtatangkang kumain ng kanyang prutas ay ang laging sigaw ni Aling Manda ay, "Wag yan, may lason yan!" Maraming ang batang naaakit na kumain ng kanyang prutas dahil sa hitik nitong bunga. Sa tuwing may batang napapadaan at makakita nito ay talagang unang iisipin ay kumuha ng prutas na to. Hintayin niyo ako, gusto ko rin tumikim. Ops, bawal kayong kumain yan. Sabi ni Lola Manda, may lason daw yan. Gustong gusto ko rin yan tikman dati pero sabi niya may lason kaya tinigil ko na. Malungkot na umuwi ang mga bata. Makalipas ang mahabang panahon, nang mamatay si Aling Manda at wala nang nagbabantay, may batang matapang ang tumikim. Nam, ang sarap-sarap! Kinabukasan ay buhay pa at kumain ulit.
At mula nga noon ay kumalat ang totoong kwento. Wala palang lason ang prutas. Dahil lagi nilang sinasabing may lason ito, kaya tinawag nilang lansones. Narinig mo ba ang balita? Wala daw tong lason. Tara, tikman na natin. Ang mukhang sarap-sarap, tsaka ang dami niya. Ngayon ay ini-enjoy na natin ang pagkain ng napakasarap na lansones. Kaya tandaan mga bata, huwag maniwala agad sa sabi-sabi, alamin muna ang totoo. O ano pang hinihintay nyo? Pagpunta nyo sa palengke, kumain na kayo ng lansones. Sana nag-enjoy kayo sa kwento natin ngayong araw. Mga bata, Ang alamat ng palaka. noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng ilog at luntiang kagubatan, may isang dalagang kilala sa kanyang kagandahan, ngunit mas kilala sa kanyang kayabangan. Ang pangalan niya ay Maria. Siya ang pinakamaganda sa buong baryo. Mahaba ang kanyang buhok, maputi ang balat, at pino ang kilos. Ngunit sa likod ng kanyang anyo ay isang pusong mapagmataas. Maria, tulungan mo naman kami sa pag-iigib ng tubig. Nagliligalig lang kasi itong anak ko. Nako, Lourdes, ayoko nga. Bakit kasi dinala mo ang anak mo dito? Alam mo namang mag-iigib ka. Maria, parang mahuhulog yung aking bitbit. Pwede mo bang pakiayos lang yung nasa ulo ko para hindi mahulog? Nako, tatang, kung saan nyo nilapag yung basket nyo tapos ipapahawak nyo sa akin. Kung maaari lang naman sana. Dahil sa kanyang ugali, unti-unting lumayo ang loob ng mga tao kay Maria. Bakit pa ako sinilang sa simpleng baryong ito? Karapat-dapat ako sa mas marangyang buhay. Tahimik lamang na nakikinig ang isang matandang babae kay Maria. Iha, maaari mo ba akong tulungan? Medyo sumasakit kasi ang likod ko ngayon. Ay hindi, madudumihan lang ang aking mga kamay. Hindi iyan bagay sa tulad kong maganda. Biglang nagbago ang boses ng matanda, malalim at mahiwaga. Maria, hindi kagandahan ang sukatan ng pagkatao. Bigla't umihip ang hangin. Ang matandang babae ay isang diwata. Dahil sa labis na kayabangan ni Maria, napagpasyahan nitong turuan siya ng aral. Isa kang diwata? Dahil sa iyong kagaspangang ugali, tuturuan kita ng leksyon, Maria. Ha? Anong nangyari? Unti-unting naging palakas si Maria. Naging isang palakas si Maria. Mula sa pagiging pinakamaganda, siya na ngayon ay isang nilalang na iniiwasan ng lahat. Araw-araw, inaalala ni Maria ang kanyang mga pagkakamali. Nararamdaman niya ang lungkot, gutom at pangungulila. Mga damdaming hindi niya kailan inisip para sa iba. Kung mabibigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon, magiging mabuti na ako. Hindi na muling naging tao si Maria, ngunit ang kanyang kwento ay nanatili. At hanggang ngayon, tuwing maririnig ang huni ng palaka, ito'y paalala na ang kababaang loob at kabutihan ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na kagandahan. Ang alamat ng bahaghari. Noong unang panahon, may isang batang ulilan, ang pangalan ay Maya. Mabait siya, masipag, ngunit madalas siyang malungkot mag-isa. Sa nayon nila, madalas umuulan. Sabi ng matatanda, kapag malungkot ang mundo, umiiyak ang langit. Ang nagbabantay sa ulan ay si Diwata Silvan, diwata ng lungkot. Tahimik siyang nilalang, laging umiiyak kaya madalas ang pag-ulan. Isang araw, nagtanong si Maya, Diwata, bakit po lagi kayong umiiyak? Dahil nararamdaman ko ang lungkot ng mga tao, lalo na ang mga batang mag-isa. Malungkot si Maya sa kanyang narinig.
Habang bumabalik si Maya sa bahay, isang liwanag ang pumanaog mula sa langit. Dumating ang diwata Salaya, diwata ng liwanag at tuwa. Kung puro lungkot ang nararamdaman ng langit, paano naman sisilip ang tuwa? Lumapit si Salaya kay Maya at ngumiti. Maya, ikaw ang dahilan kung bakit ako narito. Narinig ko ang maliliit mong tawa kahit malungkot ka. Ngunit hindi nagustuhan ni Sylvan ang pagdating ni Salaya. Huwag mong pakialaman ng ulan, hindi lahat ng bagay ay dapat masaya. Dapat puro lungkot ang mundo, Sylvan. Nag-away ang dalawang diwata. Si Sylvan ay bumuga ng ulan at si Salaya ay nagpakawala ng liwanag. Ulan, liwanag, ulan, liwanag. Hanggang nagsimula silang magsalpukan sa gitna ng langit. Dahil sa pagsanib ng kulay ng lungkot at kulay ng tuwa, lakas ng ulan at liwanag ng araw, nabuo ang isang mahabang tulay ng kulay sa himpapawid. Nanlaki ang mata ni Maya. Ang ganda, parang tulay ng pag-asa. Huminto ang dalawang diwata. Tumingin sila sa isa't isa at napagtanto ang isang bagay. Tama ka nga, Sylvan. Walang tuwa kung walang lungkot. Salaya, pareho tayong kailangan. Mula noon, tuwing naaalala ng langit ang mga taong nalulungkot, iiyak si Sylvan at uulan. At tuwing may batang tulad ni Maya noong lumalaban sa lungkot, sisilip si Salaya at magbibigay ng liwanag. Kapag nagtagpo ang kanilang kapangyarihan, lumilitaw ang bahaghari. Isang paalalang matapos ang lungkot, may darating na tuwa. Ang aral ng ating alamat ngayong araw mga bata, ang lungkot at tuwa ay parehong bahagi ng buhay. Kailangan silang pareho para makabuo ng pag-asa. Ang bahaghari ay simbolo ng pagbangon, hindi pagsuko. At ito ang alamat ng bahaghari. Sana nag-enjoy kayo mga bata. Kwento natin ngayong araw ay ang alamat ng mangga. Noong unang panahon, may isang masipag na matandang nakatira sa bukid na ang pangalan ay Aling Miling. Mga halaman ko, magsilago kayo. Mag-isa lang siyang nakatira sa bukid, ngunit lagi siyang dinadalaw ng kanyang kapitbahay na si Nardo. Lola Miling, may pagkain po ba kayo? Nagugutom na ako eh. Pumunta ako sa bahay kanina pero wala kaming mameryenda. Nasa bukid pa po kasi si nanay at si tatay. O ito Nardo, nilagang kamote. Masarap ito. Pasensya ka na't yan lang nakayanan ko. Wow, salamat po Lola. Hindi po, gustong-gusto ko po ito. Salamat po ulit ha. Lagi po akong pumupunta dito pang merienda pero lagi kayong may binibigay sa akin. Si Lola ay handang tumulong kahit kapos na siya at laging nakangiti. Lola, may pagkain po ba kayo? Sandali lang mga bata. Hintay kayo dito, kukuha ko ng pagkain ha, kaya mag-alala. O eto ang puto, paghatian na ninyong dalawa. Magpakabusog kayo, mga apo. Wow Lola, ang sarap po nito. Salamat po, ang bait niyo po talaga, kaya paborito ko kayong Lola eh. Pero humihina na si Lola. Wala siyang pampagamot at wala rin siyang anak. Kaya madalas si Nardo ang dumadalaw at nag-aalaga sa kanya. Nardo po, kapag dumating ang panahon na lumaki na ang prutas ng mga tinanim ko, magbigay ka sa mga bata, magiging masaya ang mga bata sa prutas na tinanim ko. Lola, wag niyo po munang isipin ang mga prutas, magpagaling po muna kayo. Kahit nanghihina na nga ay kasiyahan pa rin ng mga bata ang iniisip ni Lola Miling. Kinabukasan nga ay namatay si Lola Miling. Nilibing nila ito sa kanyang bakuran. Lumipas ang panahon ay may umusbong na halaman sa tabi ng kanyang puntod. Prutas! Dumating si Nardo. Tara, tikman natin, sigurado. Isa ito sa mga halaman ni Lola Miling nung nabubuhay pa siya. Wow, ang tamis! Parang ngiti ni Lola Miling.
Ang unang bunga ng prutas ay napakatamis katulad ng pagmamahal ni Lola Miling sa mga bata. Dahil ang prutas ay galing sa pagmamahal at pangarap ni Aling Miling, tinawag ito ng mga taga-Nayon na mangga. Galing sa salitang manga na ang ibig sabihin noon ay bunga ng pagmamahal ni Ma o Lola. O mga bata, ito nga ang alamat ng mangga. Sana nag-enjoy kayo at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang alamat ng lamok. Noong unang panahon, may isang maliit na nayon sa tabi ng ilog. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao. Malinis ang paligid at ang ilog ay malinaw na parang salamin. Pinoprotektahan ng nayon ng isang bantay na ang pangalan ay Lakan Misu. Malakas siya, magaling, pero may isang masamang ugali. Si Lakan Misu ay mahilig maningit, mangialam at madalas maghanap ng mali sa iba. Lahat ng tao pinakikialaman niya. Kanina ka pa talaga. Bakit ayaw mo ba tumigil? Matulog ka na. Sabi ko sa'yo, matulog ka na. Ang hirap mong pagsabihan. Bukas na ulit. Lena, ano na naman yan? Lumabas ka nga dito. Anong kaguluhan dyan sa loob? Kanina ko pa kayo naririnig. Kailangan kong malaman. Wala naman po, Lakan Misu. Pinagsasabihan ko lang anak ko na matulog na. Wala pong problema dito. Ganun ba? Akala ko may problema eh. Ako ang Lakan dito. Kailangan kong malaman lahat. Tagu-taguan na lang kasi mas masaya pa. Sabi niyo kahapon magtatagu-taguan tayo ngayon. Hindi, patentero ngayon. Teka, paparating si Lakan Misu. Baka pagalitan na naman tayo. Alam mo naman yan, laging galit. Naku, magtatanong lang naman yan kung anong ginagawa natin. Lagi na lang siyang ganyan. Nagtanong ng tanong. Daming tanong, di ba? Kamusta po, Lakan Misu? Magandang hapon sa iyo. Saan ang inyong punta? Dito sa inyo. Anong pinagkakaguluhan nyo? Kanina ko pa kayo naririnig nagtatalo. Hindi naman po kami nagtatalo o nag-aaway, Lakan Misu. Nagdidesisyon lang po kami kung anong magandang laro ngayon. Lahat ay pinakikialaman ni Lakan Misu. Dahil sa kanyang ugali, walang taong mapakali kahit ang mga bata takot sa kanya. O anong okasyon dito? Bakit hindi ko alam na mayroon palang ganap ngayon? Wala naman po, Lakan Misu. Nagkakasiyahan lang dahil kaarawan ng aking asawa. Madalas sa kanyang pakikialam ay nasisira ang kasiyahan ng nayon. Kaya isang gabi lumitaw ang diwatang Linawa, tagapangalaga ng katahimikan ng nayon. Lakan Misu, sobra ang panghihimasok mo. Hindi lahat ng bagay ay kailangan mong malaman. May hangganan ang pagkatao. Ngunit natawa lang siya. Bakit ko titigilan? Ako ang bantay dito. Karapatan kong malaman ang lahat. Nagbabala ang diwata. Ang taong hindi marunong rumispeto kahit gaano kalakas mawawala ng dangal. Pero hindi nakinig si Misu. Kung gusto mong malaman ang lahat, kung gusto mong makialam sa lahat, gawin na kitang nilalang na walang tigil sa paghanap ng dugo, ingay at pakikialam. Lumiit ang katawan ni Misu, humaba ang ilong, lumipad ang kanyang manipis na pakpak at siya ay naging unang lamok. Sa nayon noon, ang ibig sabihin ng salitang lamo ay pangungulit at pakikialam. At ang salitang ok naman ay tumutukoy sa maliit na nilalang. Kaya ang lamo at ok ay pinagsama at naging lamok. Noon, naglipa na ang mga lamok. At hanggang ngayon, ang lamok ay laging nakikialam sa katawan ng tao, laging lumalapit kahit ayaw mo at laging naiinis ang lahat sa kanya. Sana nag-enjoy kayo sa alamat natin ngayong araw, mga bata. Ang alamat ng pagong at ng kanyang matigas na balat. Noong unang panahon, sa isang luntiang gubat na puno ng masasayang hayop, may nakatirang isang pagong na kilala sa kanyang kabaitan. Magandang umaga, mga kaibigan. May maitutulong ba ako sa inyo? Ayos lang kami, kaibigang pagong. Salamat nga pala kahapon sa pagtulong mo sa akin, ha. Malaking tulong ang ginawa mo. Hanggang ngayon, kinakain ko pa yung binigay mong prutas sa akin. Walang anuman, kaibigan ko. Magandang araw, kaibigan kong kuneho. Ikaw, may maitutulong ba ako sa iyo?
kaibigan kong Pagong. Araw-araw mo na akong tinutulungan. Pasa ko ngayon. Kung may maitutulong ako naman ang tutulong sa iyo. Sige kaibigan kong Kuneho, mag-iikot-ikot na lang ako dito sa gubat. Magandang araw ulit sa iyo. Kahit mabagal maglakad si Pagong, mabilis naman ang kanyang puso sa pagtulong sa iba. Hello kaibigang Matching, ang sigla-sigla mo ngayon ah. Kamusta na palang pakiramdam mo? Kahapon sabi mo masakit ang likod mo kaya nagpatulong ka sa akin. Masaya akong makita ang ayos ng pakiramdam mo. Ha? Hindi pa. Masakit pa rin ang likod ko, kaibigang Pagong. Kaya kung pwede, magpatulong sana sa iyo, nakayaman. Ipapabuhat ko sana sa iyo itong isang piling ng saging. Palit-palitan naman tayo. Kasama mo ko, pag napagod ka, papalitan kita. Pag napagod ako, palitan mo ko. Ang bigat kasi, tsaka alam mo naman malayong bahay namin. Kung ayos lang sa'yo, kaibigan. Oo naman, sige, karga mo na sa likod ko, dadalhin ko sa bahay niyo. Okay, simulan na natin ang paglalakbay, kaibigang Matching. Hindi alam ni Pagong na may masamang balak si Matching. Iniwan siya nito, kaya mag-isa lang siyang nagbuhat. Ulan-araw ay naglakbay siya kahit mabagal. Pagod na si Pagong dahil sobrang tirik ng araw. Matching, nasaan ka na? Masakit na ang katawan ko kasi naulanan ako kahapon. Magdamag na naghintay si Pagong, nabasa siya ng ulan at nainitan ng araw. Masakit ang kanyang katawan pero mas masakit ang kanyang puso. Bakit kaya may nanlalamang? Pero kahit ganon, pipiliin ko pa rin maging mabuti. Dahil sa kanyang kabutihan at pagtitiis, dininig ng kalikasan ang dasal ni Pagong. Pagong, ang iyong puso ay dalisay, bibigyan kita ng proteksyon upang hindi ka na masaktan. At unti-unting tumigas ang balat ni Pagong. Salamat, maraming salamat po. Kinabukasan, bumalik si Pagong sa gubat na may matigas na shell sa likod. Pagong, anong nangyari sa likod mo? May natutunan ako, maging mabait pero matutong mag-ingat. Patawad, kaibigan, mali ang ginawa ko. Pinatawad na kita, sana magbago ka. At mula noon, ang Pagong ay nagkaroon ng matigas na balat, hindi lamang para sa proteksyon ng katawan, kundi bilang paalala na ang kabutihan ay may hangganan. At ang gubat ay nanatiling masaya dahil natutunan ng lahat ang tunay na kahulugan ng respeto at kabutihan. Ang pangarap ni Lube. Sa isang tahimik na hardin nakatira si Lube, isang maliit na uod na may malaking pangarap. Tuwing umaga ay lagi siyang nakatingin sa kalangitan, pinapanood niya ang mga ibon na lumilipad, malaya at kung saan-saan nakakarating. Ang ganda siguro sa itaas, kung ako ay makakalipad din, tiyak makikita ko ang iba't ibang mga puno at halaman. Gusto ko ring lumipad. Malungkot si Lubeng nakatingin sa mga ibon at naiinggit. Hahaha, Lube, ang taas na pangarap mo. Alam mo namang mga uod lang tayo. Pero kahit pinagtatawanan siya, hindi subuko si Lube sa kanyang pangarap. Oh, bakit malungkot ka, kaibigan Lube? Kanina pa kita pinagmamasdan, parang pasan mo ang daigdig ah. Gusto ko rin kasi sana makita ang langit, pero uod lang ako, hindi tulad mo na kayang lumipad kahit saan. Kaibigang Lube, huwag ka nang malungkot. Alam mo ba na ang isang katulad mo ay magiging magandang paru-paro na nakakalipad? Maniwala ka lang. Lahat ng taong naniniwala at may kakayanang maghintay ay merong kinabukasang maganda. Kailangan lang ang tiyaga at huwag mawala ng pag-asa sa buhay. Makalipas nga ang maraming araw ay hindi nagkamali si Kakang Tipaklong. Ang isang maliit na uod ay naging isang magandang paru-paro. Isang umaga
ay isang magandang paru-paro na nga si Lube na malayang nakakalipad. Excited siyang pagmasdan ang kalangitan, pati ang mga kaibigan niya na dati niyang kinakausap sa baba. Mga kaibigan, nakikita niyo ba, nakakalipad na ako. Kaya kayo, mga kaibigan kong uod, manalig lang kayo at maniwala sa sinabi ni Kakang Tipaklong. Balang araw, magiging paru-paro din kayong katulad ko. At makikita niyo rin ang ganda ng kapaligiran galing dito sa taas. Kaya kayo, mga kaibigan kong uod, manalig lang kayo at magtiyaga. Yay! Magiging paru-paro din kami at makakalipad din kami. Yay! Hihintayin ko ang araw na yan. Oo, mga kaibigan, at sabay-sabay tayong mamamasyal dito sa bukid. O ayan mga bata, nakita niyong napakagandang kwento. Ang aral natin sa araw na to ay kailangan nating maniwala sa ating sarili at matuto tayong matyaga. Hindi lahat ng bagay ay makukuha agad-agad natin sa mabilisang panahon. O paano mga bata at mami, hanggang sa susunod, huwag kalimutang i-subscribe para makagawa pa ako ng maraming kwento para sa inyo. Ang alamat ng papaya. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo, may magkapatid na sina Lira at Buntoy. Sila'y masayahin pero madalas nag-aasaran, lalo na pag may pagkain. Lira, Buntoy, parinig muna kayo, may papagawa lang ako. Nandiyan na po, inay, paparating na po. Nandiyan na po, inay, paparating na. Inay, ano pong iuutos ninyo? Lira, Buntoy, pakikuha naman ng mga prutas sa kapitbahay. Masakit lang ang katawan ko ngayon. Opo, Nay. Ako na po. Ako rin. Ako ang mas mabilis kaya ako na. Naku, kayo talagang dalawa. Huwag na kayong magtalo siya. Pareho na kayong kumuha ng prutas. Magtulungan na kayong magkapatid. At huwag niyong kalimutan magpasalamat kay Aling Rosa, ha? O mga apo, Lira, Buntoy, ito na ang prutas. Nakakatuwa talaga kayong magkapatid. Ang sisipag ninyong dalawa. Ang swerte ng mga magulang ninyo. Salamat po dito sa prutas, Aling Rosa. Ako na pong magbibitbit. Buntoy, ako rin magbibitbit. Palitan tayo. Aling Rosa, di ba pwede ko rin po itong bitbitin? Maingat naman po ako eh. Siya, kayo talagang dalawa. Hindi importante kung sino, basta kayo magtulong at makarating yan sa nanay nyo. Lira, hintayin mo ako. Ako naman magbibitbit. Huwag ka masyadong magulo. Nagtatapunan ng mga prutas eh. Lira, sandali, may natapon. Ano kaya to? Mukhang buto. Tingnan mo, kulay itim na buto. Tanim kaya natin to? Sige, tanim natin. Kuwala ako ng panghukay. Ganito magtanim si inay, di ba? Ganyan nga. Sige, tanim mo na tapos didiligan ko mamaya. Masaya nga tinanim na magkapatid ang buto. Araw-araw nila itong dinidiligan at inaabangan. Isang umaga, nakita nilang namumunga na ito. Wow! Ang laki niya tsaka kulay ginto. Tikman natin. Ang sarap niya at ang tamis at ang bango-bango pa. Anong itatawag natin dito? Aha, alam ko na. Pa kasi para sa pamilya natin at paya kasi nagbibigay ng saya. Kaya, papaya! At mula nga noon ay tinawag na papaya ang prutas na nagbibigay ng ginhawa at saya. Naging simbolo ito ng pagmamahalan at pagtutulungan at pag-aalaga tulad ni Lira at Buntoy. Sana may nakuha kayong aral sa alamat natin ngayong araw mga bata. Hanggang sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe. Ang alamat ng mahabang leeg ng giraffe. Noong unang panahon, ang giraffe ay maikli ang leeg, tulad ng ibang hayop sa kapatagan. Isa sa kanila ay si Lira, isang batang giraffe na mahilig tumulong. Isang araw, dumating ang matinding tagtuyot. Naubos ang damo at mababang dahon. Ilang araw na tayo naghahanap ng makakain damo pero wala pa rin tayong makita. Nagugutom na ang lahat. Paano kaya kami mabubuhay nito?
Kaibigang Ibon, ang layo na ng nalakbay ko pero wala pa rin akong makita. Ikaw ba, may napansin ka bang kahit papaano ay may makakain? Meron akong nakitang luntiang puno doon sa medyo malayo nga lang, tsaka mataas. Hindi ko lang alam kung kaya mong abutin yun. Sige, ituro mo sa akin kung saan. Wala namang masama kung susubukan, di ba? Sigurado ka ba? Kasi sinabi rin yun sa akin ni kaibigang Ibon, kaya lang mataas daw at saka medyo malayo. Susubukan ko pa rin kahit araw-araw akong bumalik para makuha to, gagawin ko pa rin para hindi tayo magutom. Nako, totoo nga ang sabi nila, bukod sa may bakod, napakataas nito at hindi ko maabot. Sumama ako para makita kung kaya kong abutin pero hindi ko rin kaya uwi na ako. Diyan ka na kaibigan, kung gusto mong subukan, ilang araw mo nang sinusubukan yan eh. Araw-araw patuloy na inuunat ni Lyra ang kanyang leeg upang maabot ang mga dahon. Hindi ako susuko para ito sa aming lahat. Nakita ko ang iyong kabutihang puso at ang iyong pagtsatsaga. Dahil sa mabuting hangarin ng iyong puso, bibigyan kita ng gantimpala. Kinaumagahan, sinubukan ulit ni Lyra na abutin ang mga dahon. At nagtagumpay siya dahil mahaba na ang kanyang leeg. Kaibigan, anong nangyari sa leg mo? Tsaka, saan galing tong mga dahon? Tinulungan ako ng diwata kagabi. Tara, kumuha pa tayo ng marami para makakain ng iba nating kasamang hayop. Tulungan niyo ako magbitbit ha, kukuha ko ng marami para makakain din ng iba. Napakabait mo talaga, kaibigan Jerapy. Kaya hindi ako nagtataka na pinahaba ng diwata ang leeg mo. At mula nga noon ay humaba na ang leeg ng mga Jerapy bilang gantimpala sa pagtsatsaga at pagbabahagi nila ng grasya. Sana may natutunan kayong aral sa kwento natin ngayong araw. Huwag kalimutang pindutin ang pulang button, mag-subscribe para makagawa pa ako ng maraming video para sa inyo.